Magandang umaga po. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Mainit? Sobrang mainit, right? Ingat po kayo. Sobrang mainit. Okay, bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa paglitas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawa namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawa namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, ikalawang Timothy chapter 4, Timoteo chapter 4, ikalawang Timoteo chapter 4, verse 1 and verse 2, verse 1 and verse 2, ikalawang Timoteo chapter 4, verse 1 and verse 2. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. I think it's so long since we learned about the 2 Timothy. Sa tingin ko po, matagal na po nung huli nating pag-aralan po yung ikalawang Timoteo. So today, we continue learn 2 Timothy. Kaya ngayon po, patuloy nating pag-aaralan ng ikalawang Timoteo. Today, we think about chapter 4, verse 1 and 2. Sa araw nito, pag-isipan po natin yung chapter 4, verse 1 hanggang 2. Ito ay parang huling salita ni Pablo bago siya mamatay. So, you know, right, Apostle Paul wrote 14 Bibles, 14 book of the Bible, in New Testament, right? Nalalaman po natin na isinulat ni Apostol Pablo ang labing-apat na aklat sa bagong tipan. Among 14 books, the 2 Timothy was written the last time. At kabilang sa 14 po, yung ikalawang Timoteo po yung pinakahuling isinulat. Kaya parang huling salita ni Pablo bago siya mamatay. Masigasing niyang ipinapaalala ang pinakamahalagang bagay kay Timoteo. Pinakamahalagang bagay. Ano ang pinakamahalagang bagay? Verse 2, right? Verse 2. Ipangaral mo ang salita. Ipangaral mo ang salita. Ito ay utos sa harap ng Diyos at ng Panginoon Hesus Kristo. Utos. Ito ang pinakadakilang utos ng Panginoon. Pinakadakilang utos ng Panginoon. Okay? Ipangaral mo ang salita. Kaya sinabi niya, right, verse 1, right? The end of verse 1, sinabi niya, inaatasan kita sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus. Mahalagang bagay, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus.
So whenever Apostle Paul emphasized his teaching, he mentioned sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus. You check here, you mark here. Buksan mo ang Biblia, unang Timoteo chapter 5. Unang Timoteo chapter 5, 21. Right? 21 also, pareho, right? Inaatasan kita sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus. Inaatasan kita. Unang Timoteo chapter 6, buksan mo ang Biblia, chapter 6:13, chapter 6:13, pareho, right? Sa harapan ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus, right? Yeah. Inaatasan kita. Apostle Paul emphasized how important it is. Ang Diyos at si Hesus Kristo ay may kapangyarihan sa utos na ito. Ipangaral ng salita. Utos na ito. Kaya ang pagsuway sa utos na ito ay pagsuway sa Diyos at kay Hesus Kristo. Tama po ba? Ito ay isang solemneng utos. Solemneng utos. Balikan natin ikalawang Timoteo chapter 4 verse 1. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hatol sa mga buhay at sa mga patay. Sino? Si Jesus Kristo. Siyang hatol sa mga buhay at sa mga patay. Si Jesus ang siyang hatol sa mga buhay at sa mga patay. Inilaan ng Diyos ang lahat ng paghatol kay Jesus. Ang Panginoon ang hukom ng mga patay. Someday, right? We know our Lord Jesus will judge the people who are not saved. Balang araw po nalaman po natin na hatulan ni Jesus ang mga hindi po naligtas. At ang Panginoon ang hukom ng mga buhay. Sino ang mga buhay? Tao na naligtas. Save the Christian, right? Ano ang hukom? Hukom ng mga buhay? Ito ay hukom para sa gantimpala, right? May gantimpala. Kaya si Jesus ang siyang hatol sa mga buhay at sa mga patay. At verse 1, at sa pamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, right? Ang kanyang pagpapakita ay ang ikalawang pagdating ni Jesus. Right? It's a commandment before the Lord who will come again. Ito po yung kautusan sa harapan ng Panginoon na muling babalik, muling darating. At sa kanyang kaharian. Ito ay nangangahulugan na si Jesus ay magiging hari ng mga hari at tayo ay maghari kasama niya. Right? That's why it emphasized preach the word. How important, great, the commandment of the Lord. Kaya binibigyang din po nito kung gaano kadakila yung utos ng Panginoon na ipangaral ang salita. Sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Hesus Kristo, right? Who will judge the dead and saved, Na siyang hahatol sa mga patay at sa mga ligtas, and who will come again, right? na siyang muling darating, Who will be the King of Kings, right? na magiging hari ng mga hari. Verse 2, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan sa di kapanahunan.
Ang pangangaral ng salita ay ang pangangaral ng ebanghelyo. Tama ba? Ebanghelyo. Pangangaral ng ebanghelyo. Ito ay isang paraan ng evangelism. Evangelism. Okay? Ang evangelism ay isang buhay na layunin at misyon ng mga Kristiyano. Ngunit, bakit hindi ito maayos na nagagawa? Bakit? Hindi madali, right? Hindi madali. Ito ay dahil sa maraming hadarang na pumipigil sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Suriin natin kung ano ang mga hadarang sa personal na evangelism at kung paano natin mapagtatagumpayan ang mga hadarang na ito. Okay po? Isipin natin ang mga hadarang sa personal na evangelism. Una, may hadarang ng takot. Hadarang ng takot. Maaaring may takot sa mga tao kapag nangangaral ng ebanghelyo. Maaaring may takot sa pagkabigo sa evangelism. Right? If we succeed whenever we evangelize, we don't fear, right? Evangelism, right? Kung tayo po ay palaging nagtatagumpay sa tuwing nag-evangelize po tayo, hindi po tayo matatakot. Tama ba? Yeah. But when you try to evangelize, you can be fail more time than success, right? Subalit kapag sinusubukan mo mag-evangelize, mas maraming beses ka pong nabibigo. Tama ba? You fail more time? Mas maraming beses po yung nabibigo. Tama po ba? Yeah, that's true. Totoo That's po why ito. you fear fail. Kaya natatakot po kayo sa pagkabigo sa evangelism. At maaaring may takot sa mga sugat at pag-usik na maaaring matamo sa evangelism. Right? Yeah. Sometimes when you try to evangelize, the other side, right? They persecute you. Minsan kapag sinusubukan nyo pong mag-evangelize, yung ini-evangelize nyo po, inuusik ka. Or they say something. O kaya may sinasabi sila. Then you can be hurt. Kung ngayon ikaw ay masasaktan. You fear, right? Kaya natatakot ka. At maaaring matakot na masira ang relasyon sa taong sinusubukan mong evangelize. Right, you have a good relation with somebody. Sa katunayan, meron kang mabuting relasyon sa isang tao. But you try to evangelize. Pero sinusubukan mo siyang But evangelize. the other side rejected it. Pero yung taong iyon, tinatanggihan niya. Or persecute you, right? O kaya inuusik ka. Then sometimes the good relation can be broken. At kung gayon, minsan po yung mabuting relasyon po nawawasak. It happen, right? Nangyayari po yan, tama ba? So you fear that situation. Kaya natatakot ka sa ganoong sitwasyon. O maaaring matakot sa pagiging isolated or iniwan. Pagiging isolated. For example, in the school, you try to evangelize your classmate. Halimbawa sa school, sinusubukan mo mag-evangelize ng iyong kaklase. But the all other classmates, right? They are not saved. Pero lahat ng iyong kaklasmate hindi pa ligtas. That's why they, right? Try to isolate you. Kaya sinusubukan nilang humiwalay sa iyo, lumayo sa iyo. He or she something strange. Siya ay parang kakaiba. After go to church, always try to evangelize. Pagkatapos niyang pumunta sa church na yan, sinusubukan, palaging Always mag-evangelize. talk about the Bible. Palaging binabanggit ang tungkol sa Biblia. They don't accompany us. At hindi niya tayo sinasamahan. Isolate, right? Kaya humihiwalay po. It happened in the workplace also, right? Nangyayari din po yan doon sa pinagtatrabahuhan. So when you fail the evangelism, you can be isolated sometimes. Kapag nabibigo ka sa evangelism, pwede ka rin po minsang mahiwalay. Even you can be isolated in your family, right? Pwede ka rin pong mahiwalay sa iyong pamilya. Because all the family are Catholic.
Dahil yung buong pamilya mo, Katoliko, But you only go to our church, pero ikaw lamang yung nagpupunta sa ating church. they will isolate you, right? Kaya sila ilalayo sa'yo, tama ba? That's why you fear the evangelism, right? Kaya ikaw ay natatakot sa evangelism. But we have to keep in mind, sa evangelism, minsan maaaring bumagsak ang relasyon sa ibang tao. Minsan maaaring bumagsak ang relasyon sa ibang tao. Ngunit hindi tayo dapat matakot ng labis dito. Kapag magtagumpay nating nalampasan ito sa huli, makakamit natin ang evangelism. Sa evangelism, maaaring magkaroon ng hindi makakaunawaan o alitan sa pamilya. Halimbawa, buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Verse 34 hanggang 36. Matthew chapter 10. 34 hanggang 36. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Sapagkat pumarito ako upang paglabanin ng lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Sinabi ni Jesus, right? Sinabi ni Jesus. Yeah. 34, right? Huwag ninyong isipin, pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. It's a strange word, right? Yeah. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Yeah. It's not easy to understand. Parang hindi po ito madaling maintindihan. It's different from the character of Jesus, right? At ito po ay ibang-iba mula sa ugali ni Jesus. Anong ibig sabihin? Even 11, right? 35, right? 36. Ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Yeah. Your enemy can be your family. Ang iyong magiging kaaway ang iyong pamilya. Bakit? When you get the salvation in your family, you are alone who really saved in your family, right? Dahil nung magkaroon ka ng kaligtasan, ikaw lamang yung nag-iisang merong kaligtasan. But the other family who are not saved, they belongs to under the power of Satan. Pero yung iba mong kapamilyang hindi paligtas, sila ay nasa ilalim pa ng kapangyarihan ni Satanas. Then you try to evangelize your family. Pagkatapos sinusubukan mong may pag-evangelize ng iyong pamilya. It's good if they accept the gospel easily. Mabuti po kung tatanggapin nilang ibanghelyo ng mas madali. But most of the case, they don't accept the gospel immediately, right? Subalit kadalasang nangyayari po, hindi nila agad tinatanggap ang ibanghelyo. They don't understand you. Hindi ka nila naiintindihan. Right? That's why they reject the gospel. Kaya tinatanggihan nila ang ibanghelyo. Sometimes they persecute you. Minsan inuusig ka nila. They don't want you go to our church. At ayaw nila na ikaw ay magtungo sa ating church. For your side, you want to continue Christian life. Pero para sa iyo, gusto mong ipagpatuloy ang iyong buhay Kristiyano. Your side, you want to continue evangelize. Para sa iyo, gusto mong ipagpatuloy yung pag-evangelize. That's why it happened. Fighting. Kaya nangyayari po, nagkakaroon ng pagtatalo. Right? Fighting. But many Christians don't want to fighting, right? Pero maraming Kristiyano po, ayaw nila ng pag-aaway. You want to peace in your family, right? Gusto mo ng kapayapaan sa iyong pamilya. That's why sometimes some Christians give up their Christian life Kaya minsan po may mga Kristiyanong isinusuko yung kanilang buhay Kristiyano to avoid this fighting, para maiwasan po yung pagtatalo to ito. keep the peace in their family. Para po mapanatili yung kapayapaan sa kanilang pamilya. Okay, I will not go
to church Sige, for the peace of our family. Sige, hindi na ako pupunta sa church para sa kapayapaan ng aming pamilya. Then who can evangelize your family? Kung gayon, sino po yung makapag-evangelize sa iyong pamilya? Even that situation, you shouldn't give up, right? Kahit na sa ganong sitwasyon, dapat na hindi ka The sumuko. peace is not real peace. Yung kapayapaang iyon, hindi po iyon ang When tunay you na kapayapaan. evangelize them, they get the real salvation. There is a real peace in your family. Kapag na-evangelize mo sila, nagkaroon sila ng tunay na kaligtasan, yan po yung tunay na kapayapaan para sa kanila. So don't fear this fighting. Kaya wag po kayong matakot sa ganitong pag-aaway. It's a spiritual fighting. Ito po yung spiritual na pag-aaway, paglalabanan. Kung matatakot tayo sa tao, hindi tayo kailanman makakapag-evangelize. Yeah. Buksan mo ang Biblia, Isaiah 51. Isaiah 51, verse 12. Verse 12. Isaiah 51, 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako nga ang siyang umaliw sa inyo. Sino ka na natatakot sa namamatay na tao at sa anak ng tao na ginawang parang damo? Sino ka na natatakot sa namamatay na tao? Yeah, namamatay na tao. Sa anak ng tao na ginawang parang damo. Yeah. That's why our side, we don't need to fear anybody. Kaya sa ating panig, hindi natin kailangang matakot sa kanino man. Ang takot na damdamin ay hindi mula sa Diyos, kundi mula sa Satanas. Ikalawang Timoteo chapter 1, buksan mo ang Biblia, Ikalawang Timoteo chapter 1, verse 7. Ikalawang Timoteo chapter 1, 7. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, right? Yeah, God doesn't want. We fear. Opo, ayaw ng Diyos na tayo po'y matakot. We have to overcome the fear. Kailangan nating mapagtagumpayan po yung kaduwagan. Sa pagtitiwala sa Diyos, maaari nating mapagtagumpayan ang takot. Okay? Buksan mo ang Biblia, Awit 56. Awit 56. Awit 56. 56, verse 3 and 4. 3 and 4. Awit 56, 3 and 4. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo. Sa Diyos na pinupuri ko ang salita, sa Diyos ay inilagay ko ang aking tiwala, ang laman sa akin ay ano ang magagawa. Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo. So, we know, right? David, right? Met many situations, many dangerous situations in his life. Nailaman po natin na si David humarap sa napakaraming mapanganib na sitwasyon sa kanyang buhay. It's a really fearful situation. At yun ay isa talagang nakakatakot na sitwasyon. Whenever he feared the situation, he really rely on the Lord, right? Sa tuwing natatakot siya sa ganong sitwasyon, siya ay lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Verse 4, right? Sa Diyos ay inilagay ko ang aking tiwala. Aking tiwala. Ang laman sa akin ay ano ang magagawa. Right? You know, right? Saul, first King Saul, always tried to kill David. Nailaman po natin na yung unang haring Saul, palagi niyang sinusubukang patayin si David. But he didn't fear Saul. Pero hindi po siya natakot kay Saul. Because Saul is a man, just a man. Right? Sapagkat si Saul ay tao lamang. He completely rely on the Lord. At siya ay labis na nagtiwala sa Panginoon.
Sa pag-iisip na kasama natin ang Diyos, maaari nating magpagtagumpayan ang takot. Isaiah 41, buksan mo ang Biblia, Isaiah 41, 41 verse 10, 41 verse 10. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Right? Kasama. Ako'y kasama mo. Sinabi ng Panginoon, right? Ako ay kasama mo. Don't fear, don't fear. Huwag matakot. Huwag kang matakot. Whenever we have a fear, remind God is with us. Sa tuwing tayo po'y natatakot, tandaan niyo po, ang Diyos ay kasama Then natin. we completely rely on the Lord. Kung Right? gayon, tayo ay ganap na magtitiwala sa Panginoon. Si Apostol Pablo ay nagtagumpay sa takot sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 27. Gawa 27, 23 and 24. 23 and 24. Gawa 27, 23 and 24. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa gabing ito, mayo sa tabi ko ang isang anghel ng Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya ko namang pinaglilingkuran na nagsasabi, huwag kang matakot, Pablo, kailangan mong humarap kay Cesar at tunay na pinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan sa lahat ng kasama mo sa paglalayag. It was a time of Pastor go to Roman. Ito na po yung mga panahon na papunta na si Pablo sa Roma. Then he met the great windstorm. At humarap po siya sa malakas na hangin. Yeah, it's a really dangerous situation, right? At yun ay isang mapanganib na sitwasyon. Yeah. Then God sent the angel of God. Pagkatapos ang Diyos ay nagpadala ng anghel ng Diyos. Sinabi niya 24, right? Huwag kang matakot, Pablo. Huwag kang matakot, Pablo. Our Lord will say to you, huwag kang matakot. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, huwag kang matakot. Especially when you go to some place to evangelize, don't fear, don't fear. Lalo-lalo na kapag tutungo ka sa isang lugar upang mag-evangelize, huwag kang matakot. God is with us, right? Ang Diyos ay kasama natin. We can rely on the Lord, right? Magtiwala po tayo sa Panginoon. So the first obstacle is a fear. Fear. Kaya ang unang hadlang po ay yung takot. We have to overcome fear. Kailangan nating madaig ang takot. Whatever situation, we shouldn't fear. Sino man, anuman po yung sitwasyon, huwag po tayong matakot. Second obstacle, Ikalawang hadlang po, may hadrang ng katamaran. May hadrang ng katamaran. Ang ating laman ay may likas na katamaran. Tama po ba? May likas na katamaran. Mayroon tayong likas na hindi pagkagusto sa pagdurusa. Sa makatuwid, ang tamad ay walang hangarin mangaral. If we are lazy, we don't have heart to evangelize. kung tayo ay tamad, wala po tayong puso na mag-evangelize. Ang tamad ay palaging may mga dahilan. Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 22. Kaikan 22, verse 13. Kaikan 22, verse 13. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinasabi ng tamad, may leyon sa labas, mapapatay ako sa mga lansangan. Sinasabi ng tamad, anong sabihin? May leon sa labas. May leon sa labas. Yeah. Mapapatay ako sa mga
langsangan. Yeah. It looks a good reason, right? Cannot go up. Isa po, parang magandang dahilan po ito para hindi lumabas. Tama ba? Apo ba? We can have a good reason why we cannot evangelize. Pwede tayong magkaroon ng magandang dahilan para hindi tayo mag-evangelize. Ang tamad ay nagtadahilan na parang may leon sa daan. Ngunit kung susurin ng mabuti, ang leong iyon ay nakatali sa lubid. Nakatali. It's the leon was tali, right? Yung leon po, nakatali. O nakakulong sa jur. Alam mo ba jur? Alam niyo po yung zoo? Jur. Yung zoo. Jur. Ano? Jur. Anong Tagalog? Zoo. Zoo, Zoo? Pastor. Yes. Anyway. Yeah, the jur, yeah. Meron lion. Opo, sa zoo, meron pong leon. Dangerous one. Mapanganib po ba yan o hindi? Hindi, right? Or tali. O kaya naman nakatali po. Tali. Not dangerous, right? Hindi po mapanganib. It's just the excuse. Yan po ay dahilan lamang. It's an excuse, right? Yan ay dahilan lamang. Ang may leon sa danay nangahulugan na nagtadahilan ng iba't ibang mga dahilan. Okay? May mga dahilan para hindi dumalo sa church tuwing linggo at tuwing Miyerkules. May dahilan, right? Nagtadahilan na walang oras para sa evangelism dahil sa pagiging abala. Right? Busy. Of course, all are busy, right? Siyempre po, lahat ay abala. Yeah. But sometimes it can be just an excuse, right? Pero minsan po ito ay nagiging dahilan na lamang. Sinabi niya, ako ay isang tao na bagong ligtas, kaya't hindi ko pa kaya mag-evangelize. I'm too young. I'm newly saved. I cannot evangelize. Napakabata ko pa, ako'y bagong ligtas lamang. Yeah. But in evangelism, no limit, no need long age. Kaya po sa evangelism, wala po itong limitasyon, anumang edad po. Yeah. God gave the gift to all the saved Christian. Ibinigay ng Diyos yung kaloob sa lahat ng mga ligtas na Kristiyano. Of course, we can say that some have some more gift for the evangelism. Siyempre po, minsan pwede nating masabi, merong nabigyan ng kaloob sa evangelism. But actually, all Christians, saved Christian, receive the gift for the evangelism. Pero sa katunayan, lahat ng mga ligtas na Kristiyano ay tumanggap ng kaloob para sa evangelism. You cannot say, I don't have a gift for the evangelism. Hindi natin pwedeng sabihin, wala naman akong kaloob ng evangelism. All Christians receive this gift for evangelism. Lahat ng mga Kristiyano po ay tumanggap ng kaloob para sa The evangelism. important thing is our heart. Yung mahalagang bagay po dito ay ang ating puso. Buksan mo ang Biblia, Awi 12, Kaikan 12, Kaikan chapter 12. What's characteristic of the lazy man? Ano po ba yung katangian ng isang taong tamad? Chapter 12, 27. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi makakahuli ng hayop ang taong tamad, ngunit magkakamit ng mahalagang kayamanan ang masipag. Hindi makakahuli ng hayop ang taong tamad. Yeah. Anong ibig sabihin?
already, yeah, the situation is like that. The hunter already catch the animal, Ganito po yan. Yung isang mangangaso, nakahuli na po siya ng hayop. but because of the laziness, don't don't get the food from the hayop. Subalit yung dahil sa ng katamaran, hindi niya po kinuha yung pagkain mula sa hayop. Right? The situation is like this. Kaya ganito po yung sitwasyon. Catching the animal outside, right? Very difficult, right? Yung paghuli ng hayop sa labas po, napakahirap niyan, di ba? Somebody catch the animal outside Meron pong humuli ng hayop sa labas and brought to him. at dinala sa kanya. For laziness, don't make food. Pero yung taong tamad na yun, hindi niya po yung ginawang pagkain. Right? Making food easier than catching the animal outside, right? Yung paggawa ng pagkain po yung mas madali kaysa paghuli ng hayop sa labas. Laziness. It's a laziness, right? Yan po yung katamaran. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay isang pagsisikap na ipahayag ang katotohanan na ginawa na ni Jesus. To accomplish the salvation, who suffered on the cross? Upang may sakatuparan ng kaligtasan, sino po yung nagdusa doon sa krus? Who suffered on the cross? Sino po yung nagdusa sa krus? Si Jesus. Hindi ako, right? Tama? That's why through the sacrifice of Jesus, He accomplished the salvation. Kaya sa magitan ng sakripisyo ni Jesucristo, isinakatuparan niya po ang kaligtasan. Our side, we can just deliver the good news. Kaya para sa atin po, ibahagi lamang natin ang ibanghelyo, magandang balita. What's easier? Ano po yung mas madali? Suffer on the cross Magdusa sa krus or delivering the good news to others? o ipangaral ang salita sa ibang tao? Anong mas madali? Ano po yung mas madali? Of course, yeah. Delivering this good news much easier than suffer on the cross, right? Siyempre po, yung pangangaral ng ibanghelyo ay mas madali kaysa magdusa doon sa krus. Yeah. Parang nasa harapan mo ang iyong biktima na handa na already. Yeah. Meron animal in front of you. Meron ng hayop sa harapan mo. You can just cook, right? Lulutuin mo na lang po. Delivering the gospel is just cooking. Yung pangangaral ng ibanghelyo ay katulad ng pagluluto. But because of the laziness, we don't deliver the good news. Subalit dahil sa katamaran, hindi natin ipinangangaral ng ibanghelyo. Natapos ng Panginoon ang mahiram na kaligtasan at ibinigay sa atin ang simpleng mission na ipahayag ito. Ngunit ang hindi pa ito ginagawa ay anyo ng katamaran. Right? So, laziness, because of laziness, right? It's an obstacle for the evangelism. We don't evangelize. Kaya dahil sa katamaran po, ito po yung nagiging hadlang upang hindi po tayo makapag-evangelize. At ang laman ay nangnanais ng kaginhawahan. Right? Kaya nakakabahala ang pagpunta sa evangelism. Dahil alam na may mga pagsisikap at sakripisyo sa evangelism. Kaya nag-atubili ang ilan na gawin ito. Tama? We don't want to sacrifice. Ayaw po nating magsakripisyo. Because we know we have to sacrifice a lot to evangelize. Dahil nalalaman natin, kailangan nating magpagal ng marami para sa ebanghelyo. Katamaran. Ito ay katamaran, right? At maring may pangnanasa na ipagpaliban ng evangelism. Ipagpaliban ng evangelism. Yeah, we say, right? Yeah. Pwede namang sa susunod na lang. Susunod na lang. Pwede. Ito ay isang kaisipan na ibinibigay ng Diablo
diabolo. Satan frequently maybe say to you, Marahil madalas sinasabi sa iyo ni Satanas. you know, right, this week, we start Cell Group 3 Bible Seminar. Alam niyo po, di ba ngayong linggo magsisimula tayo ng trip seminar? And May 13, we have the Grand Bible Seminar. At sa May 30 naman po, mayroon tayong Grand Bible Seminar. Maybe after this sermon, some of you want to evangelize. Siguro po after ng sermon na ito, yung ilan sa inyo gusto pong mag-evangelize. But what will say Satan? Pero ano po yung sasabihin ni Satanas? Oh no, not this time. O wag muna ngayon. Next time. Sa susunod na You lang. have a chance next time. Sa susunod na lang. You are busy this way. Abala ka ngayong linggo. The one you want to evangelize also busy. Yung taong gusto mong i-evangelize, busy din siya. You can evangelize, but not this time. Pwede ka namang mag-evangelize, pero wag muna ngayon. Next time. Sa susunod na lang. It's okay. Next time. Kaya okay lang, sa susunod na lang. Don't be deceived by Satan. Daya kay Satanas. That's why we read 2 Timothy chapter 4 verse 2, right? Ipangaral mo ang salita, magsika ka sa kapanahunan, asa di kapanahunan, right? It means whatever situation, Ibig sabihin, anumang sitwasyon, we have to preach the word. kailangan ating Right. ipangaral ang salita. By salita, Helly Georgie, sinabi niya, ang pagsasabi na kagayin mo ito sa ilang araw ay parehong nangangahulugan na hindi mo ito kagayin. Naintindihan? Si Hilti, sinabi niya, maraming tao ang nag-iwan ng mga bagay na dapat gawin ngayon para sa bukas. Habang hindi nila pinapabayaan ang kanilang pagkain sa araw na ito. Tama? You don't delay eating, right? Tomorrow. Di ba po hindi nyo pinagpapaliban yung pagkain bukas? Today I'm busy, I will eat tomorrow. Abala ako ngayon, kaya bukas na lang ako kakain. Will you do like that? Gagawin nyo po ba yung ganun? Even though you are busy, you eat today, Kahit na right? busy ka, kakain ka ngayon. You don't delay eating, right? Hindi mo Tomorrow, ipinagpapaliban yung pagkain, di ba po? right? But we frequently delay evangelism. Pero madalas nating ipinagpapaliban ang evangelism. Sa harap ng Panginoon, tayo ay pagpapawalan bilang masama at tamad na alipin sa huli. Mateo, buksan mo ang Biblia, Mateo 25, verse 26. Mateo 25, 26. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masama at tapad na libin, alam mo palang ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at itik ko pinalatan ng binhi. Sinabi ng Panginoon, right? Ikaw na masama at tamad na alipin. We shouldn't hear this word from the Lord, right? At dapat na hindi natin ang mula sa Panginoon. Sa huli, ang tamad ay nagiging tao na suwail sa utos ng Panginoon tungkol sa evangelism. Yeah. So, we have to overcome the obstacle of the laziness. Kaya kailangan nating mapagtagumpayan yung hadlang po ng katamaran. Yeah. At may hadrang ng mga alalahanin sa mundo. Alalahanin sa mundo. May alalahanin sa mundo, tama po ba? Ang mga alalahanin sa mundo ay humahadrang sa ating pusong mangaral. Bakit? Kapag tayo ay nahulog sa mga alalahanin ng mundo, ang mga bagay sa mundo ay nagiging prioridad. Tama? Magiging prioridad. Ang mga bagay sa mundo. Buksan mo ang Biblia, Lucas 21. Lucas 21. Verse 34. Lucas 21, 34.
34. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito, at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Subalit ingat kayo sa inyong sarili. Baka magumon ang inyong mga puso. Dahil sa katakawan at sa kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. Right? It's easy to overcome, right? It's easy to overcome carousing, drunkenness, Mas madaling mapagtagumpayan po yung katakawan, kalasingan, but more difficult to overcome care of this life. pero mas mahirap mapagtagumpayan yung alalahanin ukol sa buhay na ito. Apo ba? 맞습니다. Yeah. Dahil sa mga alalahanin sa mundo, ang mga taong hindi ligtas ay hindi maliligtas, at ang mga ligtas na tao ay hindi makakapag-bunga ng resulta sa evangelism. Buksan mo ang Biblia, Matthew 13, Matthew 13:22. Matthew 13:22. 13:22. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang napasik sa mga tinikan ay iyong nakikinig ng salita, ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita at iyon ay nagiging walang bunga. It says about the parable of the sower, right? Sinasabi po nito yung talinghaga ng mga hasik. The seed represent the word of God, Yung binhi po dito ay kumakatawan sa salita ng Diyos. and the field represent man's heart. At yung lupa po dito ay kumakatawan sa puso ng tao. But this time, the seed scatter among the thorns. Pero sa pagkakataong ito, ang binhi po napasik sa mga tinikan. Then Jesus explained what means the thorns. At ipinaliwanag ni Jesus kung ano po yung tinikan. It's the cure of this world. Ito po yung kabalisahan ng sanlibutan ito. That's right. nagiging walang bunga. Nagiging walang bunga. Many people don't get the salvation because of care of this life. Right? Maraming tao yung hindi po naliligtas dahil po sa mga alalahanin ng sanlibutan. They reject Bible seminar, right? Tinatanggihan nila yung Bible seminar. Because di ba of po? this reason, right? Dahil po sa kadahilan ng ito. I'm busy. Abala ako. I'm busy this world. Abala ako sa mundong ito. I have to take care of a family. Kailangan kong alagaan yung pamilya. But save the Christian also, cannot bear fruit of evangelism because of this reason. Save the Christian also cannot bear fruit of evangelism because of the care of this life. Subalit ang mga ligtas na Kristyano hindi rin po makakapamunga ng evangelism dahil po sa mga alalahanin ukol sa sanlibutan ito. When I have some good situation, I will try to evangelize. Kapag maayos yung aking sitwasyon, susubukan ko This mag-evangelize. time my situation not easy, difficult. Pero ngayon yung sitwasyon ko mahirap. I have many problem, family problem, concern. Napakarami kong problema, kabalisahan, alalahanin. When my problem, concerns are, I will try to evangelize. Kapag yung problema ko at mga alalahanin ay nalutas, doon ako mag-evangelize. Yeah. It's not God's will, right? Hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Kung ipagkakatiwala natin ang ating mga alalahanin sa Diyos at mag-evangelize, tutulungan tayo ng Diyos na lutasin ang ating mga problema. You need to change the heart. Kailangan po nating baguhin yung puso. When all my problem is solved, I will try to evangelize. Kapag ang lahat ng aking problema ay naresolba, mag-evangelize ako. Then your problem will not be solved. Kung gayon yung problema mo, hindi po yan maayos. Sometimes your problem will be worse. Minsan yung problema mo magiging malala pa. Whatever problem you have, try to evangelize. Ano mang problema meron ka, subukan mo pa rin Then mag-evangelize. after you evangelize, you know that all your problem was already solved.
At pagkatapos mong makipag-evangelize, malaman mo na lahat ng mga problema mo maayos. Unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5 verse 7. Unang Pedro chapter 5 verse 7. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Tama? Lahat. Our Lord is waiting. Is waiting. Ang Panginoon po ay naghihintay. You have a lot of problem? Marami ka bang problema? You have many concern? Marami ka bang kabalisahan? Why not cast to me? Bakit hindi mo ito inilalagak sa Why not akin? cast to me? Ilagak mo ito sa akin. I will help you. I will solve your problem. Tutulungan kita, aayusin ko yung problema mo. But we don't cast to the Lord. Pero hindi po natin ito inilalagak sa We Panginoon. carry our burden, our concern by ourselves. Pinapasan natin yung ating alalahanin, yung ating mga problema. You just cast to the Lord. Ilagak mo lamang ito sa Panginoon. He will solve your problem. At siya yung maglulutas ng And then, iyong mga problema. You are easy, right? If you cast all your heavy burden, you are easy, right? You are right? Kapag nailagak mo na yung lahat mong kabalisahan, magiging magaan ka na You po. just continue preach the gospel. Kung gayon, ipagpatuloy mo lang yung pangangaral ng Ebanghelyo. We have to overcome the obstacle of concern of this world. Kailangan mo mapagtagumpayan yung hadlang ng alalahanin ukol sa buhay na ito. At may hadrang ng mga tukso sa mundo. Tukso sa mundo. Kung mahuhulog sa mga tukso ng mundo, mapapahamak at hindi kailanman makakapag-evangelize. Ang diablo ay lumikha ng maraming tukso sa mundong ito. Buksan mo ang Biblia, Unang Juan chapter 2. Unang Juan chapter 2, 15 and 16. 15 and 16. Unang Juan chapter 2, 15 and 16. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, niyang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Verse 16, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan. Ano ang lahat na nasa sanlibutan? Ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pangmamata sa buhay. Especially Satan used these three things to stumble us. Lalong-lalo na po, ginagamit ni Satanas ang tatlong bagay na ito upang tayo po'y matisod. So all the things in the world, right, belongs to these three things, right? Kaya lahat ng mga bagay sa libutang ito, kabilang po sa tatlong bagay na ito. That's why if we don't overcome these three things, we will be stumbled by Satan. Kaya kung di natin mapagtatagumpayan ng tatlong bagay nito, tayo po'y matitisod ni Satanas. Sa pamagitan ng mga tukso na umaagaw sa puso ng mga ligtas at nagdadala sa kanila sa kasalanan, nawawalan sila ng purong hangarin na mang-aral. Nawawalan sila ng purong hangarin na mang-aral. If you are tempted by this worldly thing, you lose your heart to evangelize. Kung kayo ay natukso ng mga bagay na ito, mawawala sa inyo yung puso na mag-evangelize. Evangelism is a really pure heart. Yung evangelism po, ito talaga yung dalisay na puso. But the worldly thing, right? Corrupt your pure heart. Subalit yung mga makamundong bagay, ito po yung nagpaparumi, That's nagpapasama why ng you iyong puso. lose your heart to evangelize. Kaya nawawalan ka ng puso na mag-evangelize.
Ikalawang Korinto chapter 11, Buksan mo ang Biblia. Ikalawang Korinto chapter 11, verse 3. Ikalawang Korinto 11, verse 3. 11, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. You know well, right? The serpent deceived Eve, right? Nalalaman nating mabuti na dinaya ng ahas si Eva. Behind of a serpent, there was a Satan, right? At sa likuran ng ahas, meron pong si Satanas. Satan deceived Eve by these three things, worldly things, right? Dinaya ni Satanas si Eva sa pamamagitan po ng tatlong bagay na ito. Satan, scheme of Satan pareho ngayon. Ganon din po yung mga pakana ni Satanas He ngayon. also stumbled Christian by using three things, these three things. Tinitwisod niya din po yung mga Kristiyano sa pamamagitan ng tatlong bagay na ito. Ang inyong mga pag-iisip ay may ligaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Right? That's why you cannot evangelize. Kaya nga po hindi kayo makapag-evangelize. Ang kasalanan ay humahadarang sa biyayang ng mumula sa Diyos. Buksan mo ang Biblia, Jeremiah chapter 5, Jeremiah chapter 5, verse 25. Jeremiah chapter 5, verse 25. Chapter 5, verse 25. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang inyong mga kasamaan ang nagpalayo ng mga ito, at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil ng kabutihan para sa inyo. Ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil ng kabutihan. Nagsipigil ng kabutihan para sa inyo. Right? God wants to give His grace, His blessing to us, right? Gusto ng Diyos na ibigay yung pagpapala po sa atin. God is always good, right? Ang Diyos ay palaging mabuti po. That's why He wants to give us good things. Kaya ang gusto niya ibigay sa atin yung mabubuting bagay. But our sin block good thing. Pero yung ating kasalanan po yung humahadlang, pumipigil sa kabutihan. Kaya walang pagkakataon na ang evangelism ay maaaring maganap sa lugar kung saan naroon ang kasalanan. Kaya sa pagharap sa Grand Bible Seminar, iwaksi ang mga nakatagong kasalanan at maghanda tayo ng mas malinis. Mas malinis. Kailangan natin mas malinis. Then we can evangelize. Right? Kung gayon, makakapag-evangelize po tayo. So we have to overcome the obstacle over this world. Right? Kaya kailangan nating mapagtagumpayan yung mga hadlang po ng sanlibutan ito. At may hadrang ng pagkakasarili at kawalang awa. Hadrang ng pagkamakasarili. Selfish man. Pagka makasarili po, At kawalang awa. We don't care other people. na wala tayong paki sa ibang tao. It can be obstacle. Ito po yung magiging hadlang. Ang mga taong makasarili ay hindi kailanman makakapag-evangelize ng ibang tao. Last time when we learn 2 Timothy chapter 3, we learn about the sin of the end of age, right? Nung nakaraan po, nung napag-aralan natin yung mga kasalanan ng katapusan ng sanlibutan ito, meron the sin of the end of age, right? yung kasalanan sa katapusan ng Our time. sa ating panahon po. Do you remember what's the first sin of the end of age? Naalala niyo po ba kung ano yung unang kasalanan po sa katapusan ng mundo? Mention. Nabanggit po. Pangalawa Timoteo chapter 3, verse 1 and 2.
Sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1. Yeah, verse 1 and 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Right? Verse 2, right? Magiging maibigin sa kanilang sarili. It was mentioned first time, right? Ito yung unang nabanggit po. Yeah. Ang magkasariling puso ay ayaw magsakripisyo para sa ibang tao. Yeah. Sa evangelism, kinakailangan ng marami, kung hindi man lahat, ng pagsisikap at sakripisyo mula sa sarili. Yeah. Para sa evangelism, dapat nating unahin ng kapakanan ng iba kaysa ating sariling kapakinabangan. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 10. Unang Korinto chapter 10, verse 23 and 24. Chapter 10, 23 and 24. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makakapagpatibay. Huwag hanapin ng sinuman ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Right? 24, huwag hanapin ng sinuman ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. We have to overcome selfish to evangelize. Kailangan nating mapagtagumpay yung pagkamakasarili upang makapag-evangelize. Ang paghanap sa kapakanan ng iba ay kinakailangan upang magtagumpay sa evangelism. Yeah. Verse 33, unang Korinto chapter 10, verse 33, also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung paanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. So, of course, the selfish heart is a man's nature. Siyempre po yung pagkamakasarili, ito yung likas sa tao. Yeah. But if we follow man's nature, we cannot evangelize anybody. Pero kung susunod tayo sa likas ng tao, hindi tayo makakapag-evangelize. We need to be ready to sacrifice ourselves. Kailangan nating maging handa na isakripisyo ang ating sarili. Yeah. We have to consider the other first. Kailangan muna nating isaalang-alang ang iba. Yeah. Then we can evangelize the lost soul. Kung gayon makapag-evangelize tayo ng mga nawawalang kaluluwa. Yeah. So we have to overcome the obstacle of the selfish heart. Kaya kailangan nating mapagtagumpayan yung hadlang po ng pusong makasarili. So, yeah, we learn what's the obstacle of evangelism. Kaya natutunan natin kung ano po yung mga hadlang ng evangelism. First, the fear. Una, yung pagkatakot. Yeah, we fear somebody. Natakot tayo sa isang tao. We fear the situation. Natakot tayo sa sitwasyon. Yeah, we have to overcome. Kailangan natin mapagtagumpayan po yan. Second, we have a laziness. Ikalawa, meron tayong katamaran. We have to overcome laziness. Kailangan natin mapagtagumpayan yung katamaran. We have an obstacle for the concern of this world. Kaya meron tayong hadlang ukol sa mga alalahanin sa buhay na ito. We have to overcome. We have to cast to the Lord all Kailangan- our concern. Kailangan nating ilagak sa Panginoon ang lahat nating kabalisahan. We have to overcome the obstacle over the temptation of this world. Kailangan nating mapagtagumpayan yung mga tukso ng sanlibutan ito. We have to overcome selfish heart. At kailangan nating mapagtagumpayan yung pusong makasarili. So, I hope this Cell Group 3 Bible Seminar and coming Grand Bible Seminar, we try our best to preach the gospel. Kaya umaasa po ako na itong sa Cell Group 3 Bible Seminar at sa ating Grand Bible Seminar
gagawin po natin yung ating makakaya mag-evangelize ng mga nawawalang kaluluwa. Let's glorify our Lord by saving many lost souls. Kaya luwalhatiin natin ang ating Panginoon sa pamagitan ng pagliligtas sa maraming nawawalang kaluluwa. Okay po? Maraming salamat. Manalangin po tayo. Mahal namin, Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa paglitas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami, Ana, mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Simula bukas, magsisimula ang Cell Group 3 Bible Seminar at simula sa May 13, magsisimula ang Grand Bible Seminar. Sa pamagitan ng Bible Seminar na ito, tulungan mo ang maraming kaluluwa na maliligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.